Huwag lang ako madulas kasi 1 km lake ako bigla. Ang galing talaga guys. Sobrang sarap guys. Ang sarap niya talaga. And hi amazing people! Welcome back to my YouTube channel. So sa video ito guys, mapapanood ninyo ang ating paglilibot-libot pa rin sa napakalaking old quarter guys. Pero unahin natin ang pinakasikat na 1 km lake. And aside from that, magta-try ulit tayo ng food dahil sobrang daming food na pwedeng itry dito sa Hanoi as they are the capital of Vietnam. Malilibot natin tong buong old quarter guys. Marami talaga tayo makikita. So, iba yung mga pupuntahan natin dun sa na-vlog ko na before. Kaya, exciting pa rin to guys at gutom na ako. Kaya tara, samahan nyo ako. Guys, grabe talaga partihan talaga dito sa labas. Kaya ang hirap mag-vlog kasi ang lakas ng tugtog nila. So, nag-Google Maps lang ako papunta sa 1 km lake. Doon muna tayo guys. So kung ano madadaanan ko papunta doon, ipapakita ko sa inyo. Guys, maraming ganyan dito yung human tuk-tuk. 100 yan, 100 dong. Kada sakay, tas silibot na daw sa old quarter. 100,000 dong yan. Grabe, ang daming tao. And gusto ko talagang lumabas ng gabi kasi gusto kong malibot to ng gabi kasi mas vibrant daw ang ilaw dito sa old quarter kapag gabi. At mas maraming pwedeng gawin. So ito guys, one thing I've noticed nung pauwi kami kanina sa Halong Bay Cruise, bukod sa Circle K, may isa pa palang convenience store dito na chain, which is yung GS25. Ayan, makikita nyo doon yung GS25. Ayan, mga tuktok ko. Human tuk-tuk. Yun ang tawag nila eh. Ayan guys, so may GS25 dito malapit din sa La Renta. Hindi ko lang talaga maintindihan doon yung, hindi ko lang na-research na partihan area pala yung nabook ko na yun. Kaya maraming nagpa-party-party. Maraming bars talaga doon sa harapan. So based dito, parang 1 kilometer away lang ako sa 1 km lake. Kaya sobrang convenient din lakarin guys. Tapos isa pa pala guys, nakita ko din nung naghahatid na yung bus namin paikot dito sa old quarter, nadaanan namin yung train street. Akala ko babiyahe ka pa, akala ko hindi siya parte ng old quarter. Nasa old quarter din pala yung train street na yun. So okay din na malaman yun kasi gusto ko yung puntahan eh. Pupuntahan natin yung one of these days, syempre, yung train street. Guys, meron din ditong mga lamps na tinda sa Hoi An. Ayan, ang dami kong nakikita ditong kung ano-ano eh. Ito, mga bags naman. May mga bags. So, ang plano ko is puntahan muna yung 1 km lake para ma-check siya. At may vlog ko siya ng gabi kasi usually pinupuntahan ng tao yun pag umaga. So tayo baliktad dahil ito yung availability natin. Ngayon tayo pupunta. And dito may souvenir shop. Ang pangalan is Yen Yen Souvenir. So ang dami niyang mga souvenirs na tinda guys. Pwede dyan mamili ng souvenir. Tapos ito guys, may Little Hanoi din dito. Sikat na chain of coffee shops yan eh. Alam ko may nakapunta na yata ako sa Little Hanoi Cafe sa Ho Chi Minh. Grabe, ang daming bumubusina oh. Normal nila yan guys. Kung nanonood kayo umpisa ng vlog ko, normal na nila yung bumusina ng bumusina. Ayan oh, La Renta Hotel and Spa din to oh. Ibang La Renta naman to. La Renta Center. Uy, meron ako nakitang sugarcane drink. So diretso lang tayo guys papunta ng 1 km lake and malapit-lapit na tayo guys. Uso din dito yung mga fruits na nakabike. Ayan si ate, fruits na nakabike, mura lang dyan. Bumili ako ng dragon fruit kagabi. Tapos ayan,
Ang dami talaga, random kasi yung tindahan nila, hindi sila yung isang set na dito lahat ng sapatos, dito lahat ng ano. So random yung mga tindahan, kaya kailangan mo talagang ikutin. Ano, mga made in Vietnam. Ito naman mga puting damit. Ito mga t-shirt, tote bag oh. Ito mga shoes naman. Tapos after nitong intersection na to guys, makikita na natin ang One Kiem Lake. Ito yung the corner. Tapos tawid ka sa kabila, may sapatusan. Tapos dito na yung One Kiem Lake guys. Dito banda. Eh meron na naman ano, fruits. Ayan. So diretso tayo. Ayan. So dito na yung One Kiem Lake guys. Ba't pa ba ako tumawid dito sa parting to? Ayan na siya. Nakikita ko na. Sobrang lapit lang guys. Parang wala pang 5 minutes akong nag-vlog. Nakarating na tayo agad dito sa One Kiem Lake. So tatawid muna tayo sa kabila syempre. Again guys, old quarter pa rin ito ah. Parte pa rin siya ng old quarter. Ayan. Parang sikat din to. Nakita ko tong Banh Mi Pho. Ayan, Banh Mi Pho. Meron. So dito tayo sa may tawiran. Ayan, tawid tayo sa kabila para sa One Kiem Lake. Guys, lagi kong nire-remind sa inyo na ingat kayo sa pagtawid. Kasi grabe sila dito. And here we are. Guys, so welcome sa One Kiem Lake. Ayan o. So meron bridge na may ilaw. Malaki pala to guys. Ayan o, tignan niyo yung laki niya. Tapos after nung bridge, meron pa yan hanggang dun sa dulo. So dagdag steps na rin guys. Kung halimbawa nag-ano kayo ng steps, dagdag steps din kung ikutin nyo tong One Kiem Lake. So ikutin natin siya. Ang daming nagpipicture guys kahit gabi na. Kasi ang ganda ng lake in fairness ha. Tapos may mga upuan dito. May mga upuan dito na pwede nyong tambayan kung gusto nyo muni-muni ganyan. Magbilang ng mga dahong bumagsak dito sa lake, pwede. Man, ang daming nakaupo oh. Yan, 'di ba? Imaginein mo sa gitna ng busy na old quarter merong One Kiem Lake na parang nagsilbing park na rin sa mga tao. And meron palang mga nakaupo sa meron nakaupo sa dito mismo sa gilid. Pwede pala 'yun. For sure maganda din to pag umaga, pero at least mapakita ko sa inyo yung view ng gabi na kapag gabi pwede pa rin siyang puntahan. Hindi siya totally dead. Tapos may mga ilaw. Mas ma-appreciate mo yung mga pailaw-pailaw na yan pag gabi. Okay, ikutin natin to guys. Guys, nagpapasalamat nga pala ako sa hotel. Kasi pinahiram lang akong tsinelas. May tsinelas dun sa loob ng hotel. So hiniram ko muna. At pinilit kong pagkasyahin sa akin. Kahit medyo mas maliit sa akin. Ayan o. Diba? You can see the view. Maliwanag na maliwanag dito sa One Kiem Lake. Wala lang, parang ma-share ko lang na ang ganda ng ilaw niya. Tapos ayun pala, yung makulay na yan is para siyang restaurant. So ikutin natin dyan hanggang dun pa yan guys oh. So ang laki niya. Ang laki, parang joke lang palang iikutin natin. Hindi, joke lang. Ikutin talaga natin siya guys. Pero ang masasabi ko is ang ganda niya. Ang ganda niya, para siyang Sapa Lake basically. Parang Sapa Lake, mas open lang kasi sa Sapa Lake may harang yung mga ganito. So hindi ka pwedeng biglang tumalon, magtampisaw, ganyan. So ito kasi wala. Tapos ito yung intersection na dito guys, yung intersection na sikat kasi maraming meet up point ito
pag sinusundo ng mga tour, kapag hindi pick up sa hotel. Dito yung usual na meet up point. Itong gitnang to. At doon sa kabila guys, may Kong Cafe doon. Tapos may mga iba pang coffee shops. Dito naman yan, may KFC, may HSBC, may bangko. Ayan. So diretso tayo dito paikot sa 1 Kiem Lake. Tapos guys, isa pang makikita nyo rin na meron dito is kapag naglakad ka pa ng kaunti dito sa side na to, makikita nyo yung The Note Coffee. Ayan. So guys, itong building na to, yung building na yan, yan yung The Note Coffee. Ayan, The Note Coffee. Yan, ito mismong building na to. Yan, The Note Coffee. So kapag may chance, one of these days pupuntahan din natin siya para makapag-leave tayo ng note. And from here guys, kitang kita mo ang dami talagang post-it na nakalagay kahit sa labas ng building. So puntahan natin yan pag may chance tayo para matikman natin ang egg coffee nila. So anyhow, ito yung sinasabi kong parang restaurant. Ito yung may ilaw guys. So hindi lang pala siya isang restaurant, iba-ibang restaurant na nakahilera. Ayan, so dito merong may restaurant na walang name sa harap. Ay hindi, meron pala, hindi ko lang nabasa kasi Vietnamese yata yung nakasulat. Tapos sa kabilang side niya, ayan, ito yung makikita ninyo. Tapos dito may Seabank. May Seabank din dito guys. Parang itong side na to puro mga gelato or ice cream yung mga tinda nila. Ayan, may gelato place din dito. Ang sarap po, imagine mo gelato ka dun sa harapan ng 1 Kiem Lake. Diba? Ang ganda lang. Ang pangalan is Tuita Gourmet. Ayan, so ito pala sa side na to guys, talagang yung mga tao mas nakaupo sila dun sa sahig malapit sa 1 Kiem Lake kaysa dito sa mga chairs na provided kasi mas malapit nga naman sa lake. So it's pretty awesome din naman. Ang ganda. Yan, so parang nakakakalahati na tayo. So ikutin pa natin yung kabilang kalahati nitong 1 Kiem Lake na ito. Guys, tignan niyo, may mga bulaklak na tumutubo dito na nakatanim dito sa 1 Kiem Lake mismo. Tapos dito sa kabila, ibang klaseng bulaklak din. Hindi po ako maalam sa bulaklak pero ayan, pinapakita ko na lang. Itong cute, oh, ang ganda. Ganda, mas maganda siguro to kapag kapag umaga, syempre mas kita siya, mas vibrant yung kulay. Yan, ang gaganda. Tapos ang dami talagang nakatambay guys. Ang daming nakatambay dito ngayon. Tapos dito sa side ko parang may mga paintings. May mga paintings na nakapost. Ayan, oh. Nasa loob, pasok tayo dun sa loob. Ayan. O, may mga painting. So ang ganda niya guys. Perfect talaga to. Yung ka lang, kumbaga night walk. Ayan, tapos gusto mong may place na matambayan, dito talaga siya sa 1 Kiem Lake. Ang ganda nito, mga bulaklak talaga guys. So guys, sinubukan ko naman na dito mismo sa may gilid, literal na gilid ng lake, maglakad para mas makita natin yung view ng 1 Kiem Lake. Ayan. Huwag lang ako madulas kasi 1 Kiem Lake ako bigla. Sa kabilang side guys, meron mga coffee shops pa din. Buhay na buhay pa rin yung kabilang gilid nitong lake sa kahit saang parte ng lake kayo tumingin. So, alive na alive siya. Ito, ang ganda, oh. Ang ganda ng restaurant na yan, oh. Ito naman, hotel siya, Apricot Hotel. Tapos ito yung mga kinikwentong nung tour guide namin ng mga nagsusumba-sumba, ganyan, nagsasayaw-sayaw dito sa 1 Kiem Lake. Ayan, oh.
Dito sila nagre-rehearse. And to be fair guys, walang amoy yung tubig dito sa lake. Wala talaga siyang amoy. Hindi naman mabango. Pero wala lang siyang amoy. Yung parang they're not here. Parang ganun. It's not there. Okay. So dito naman guys, ayan makikita ninyo merong parang pagoda sa gitna nitong lake. Ang tawag nila dyan sa pagoda na yan ay Turtle Tower. Yung Turtle Tower, siguro may mga turtles kaya Turtle Tower, pero based sa Google search, Turtle Tower yung tawag nila dyan. Ayan, that's Turtle Tower. Nasa gitna talaga siya ng lake guys, and parang walang pathway, at least on this side walang pathway papunta dun sa Turtle Lake. Baka dun sa kabila meron, we'll see. Alright guys, so naglalakad pa rin tayo dito sa paligid ng Wonkiem Lake. At so far, ayan, napapakita ko naman sa inyo na kahit gabi na, talagang maliwanag pa rin dito. So, kala ko kasi baka pag pumunta ako ng gabi, wala na akong mapala, wala na akong ma-vlog. Kasi, sabi ko, wala, baka madilim na doon, wala nang tao. I'm mistaken. Kasi ang dami pa rin tao. And mostly na mga nandito guys, hindi turista, locals, yung mga, alam mo yung parte ng pang araw-araw nilang ginagawa na after ng work, ganyan, dito sila magkikita, dito sila mag-uusap-usap, ganyan, kwentuhan. So parang ganun yung vibe niya, kasi ang ganda nga niya. Tapos yung hindi lang yung lake mismo, pati yung mga bulaklak, yung mga tao. So people watching yung pinaka magandang gawin dito, tsaka mag-out stress. And tignan nyo, speaking of bulaklak, ayan, may bagong set na naman ng mga bulaklak. Ang ganda, ang galing. Ang galing talaga guys. Natutuwa ako dun sa mga flower formation na, anong tawag yan, yung may tawag dyan may isip ko na naman. Yung maayos yung pag-garden. Nakalimutan ko, comment nyo na lang. Ayan, so tuloy lang tayo guys, and nandito na tayo sa may bandang dulong part. Ito yung part na tinuro ko kanina na pupuntahan natin. Dito sa dulo. Ayan, so tignan natin kung ano meron dito sa dulo. Naalala ko na guys, landscaping. So di ba tama, landscaping, nagla-landscaping talaga sila. Which is good kasi ang ganda ng pagkakaayos, akmang-akma dun sa lake. So bagay na bagay dun sa lake. So anyway, ayan, so sa dulo guys, makikita pala yung pinakamalaking Uniqlo shop dito sa Hanoi. And sabi nila, ito, yan yung white na yan guys, Uniqlo yan. Uniqlo yan. Hindi ko lang alam kung hanggang dulo ha, pero we'll see, we'll check. Oo nga guys, Uniqlo lang yan. Ang laki ng Uniqlo nila, in fairness ha. Kung may GU na rin kayo sana. Pero ayan, Uniqlo. Sabi nila guys, mura din daw mamili dito sa Uniqlo sa Hanoi kasi mas mura kumpara sa Uniqlo sa Pilipinas. So far naman wala naman akong bibilihing damit pa. Sakto naman yung nadala kong damit para sa trip na to. So hindi na ako pupunta dyan. Pero at least alam nyo na malapit sa Wonkiem Lake yung Uniqlo, just in case na kailangan yung mamili. Ayan, so dito dumaan yung bus kanina kaya nakita ko tong Wonkiem Lake. Sabi ko babalikan ko siya, ang ganda niya pala pag gabi. So kung maaalala nyo guys, or kung makikita nyo, dun tayo galing sa kabila, yung merong red na bridge, or yung may bridge na may ilaw na red. Doon tayo galing kanina. And then dito na tayo ngayon sa kabilang side. So pabalik na tayo guys. Paikot na tayo. Yan, ito, ang gaganda din ng mga lahat talaga aesthetic no. Hindi ko lang alam kung dito sa Hanoi guys, uso yung mga coffee shop na may mga koi ponds. Kasi sa Sapa meron nun, sa Danang, ang dami namin napuntahan ni Kai na coffee shop na may mga pa-aquarium sa harap, or yung mga koi ponds. Pero dito hindi ko pa nasa-search, pero
if ever, gusto ko din sanang matry. Kasi parang signature nila yun eh. Kahit sa Ho Chi Minh, meron akong pinuntahan na restaurant and coffee shop na puro koi pans yung paligid. Guys, ito may Starbucks na parang City Hall yung atake. Starbucks yan. Starbucks. Nakalagay logo Starbucks. Hindi lang yata kita sa video. Pero Starbucks yan. Na-amaze lang ako, parang ano eh. Parang City Hall eh. So diretso pa rin tayo guys. Ito na yung same street nung red na bridge. And malapit na tayo. Guys, so honest feedback, akala ko hindi ko ma-enjoy tong pagpunta ko dito sa One Kiem Lake ng gabi. Sabi ko parang hindi ko naman ma-enjoy doon kasi madilim na siguro, baka bawal na. Pero grabe. Sobrang enjoy dito, ay nakaka-relax talaga. Yun yung mga ganyang bulaklak kung nalagay nila dito. Dito ako natutuwa talaga eh, parang ang galing yung florist nila. Ang ganda eh. Ang ganda. At saka ang lakas maka-Burnham Park. Ganon. Ano nga ba yun sa Baguio? Basta yun sa Baguio. Ganon yung ano niya. Kulang na lang yung mga ano, yung mga bangka sa gitna. Yun. Kaso wala nun dito. Ayan guys, so tignan nyo, ang ganda oh. Ang ganda niya talaga. Picture natin to. Ayan. So enjoy dito guys. And halimbawa may kape ka, tapos pwede ka tumambay dito. Tapos hindi siya marumi, hindi siya makalat. In fairness, hindi siya makalat guys. And so yun pa tayo guys, oh, dun sa Red Bridge. So okay na okay guys. Tapos may mga may mga rumurondang parang mga police officers na tinatry nilang i-maintain yung cleanliness ng lugar. Guys, nahinto ako dito. Sinearch ko siya kung ano siya. Akala ko si Ho Chi Minh. Ang pangalan niya pala is Lee Tai To Garden. So yan, Lee Tai To Garden guys. Ito. Marami rin kasing tao dyan. Mga nag-skateboard, bike, rollerblades. So pagtawid nyo, sa may tapat lang din siya ng One Kiem Lake. So share ko lang sa inyo. Sandali lang guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe na kayo sa AJTV Amazing Travels dahil malaking tulong yun para sa akin na may pagpatuloy ang paggawa ng mga ganitong klaseng travel videos. Yun lang guys, and back to the vlog. Guys, ito po, ang gaganda, ang dami, may sunflower pa. Sunflower ba yan? Pero ang ganda guys, promise. Ang ganda, promise. Ganda niya talaga. So, ano pa bang gagawin natin kundi mag picture. So guys, ito na si President Ho Chi Minh. Yan. Yan siya. Ayan si President Ho Chi Minh guys. Meron pa rin siyang picture. Alam nyo kasi sobrang laki ng ito is Hanoi's Children's Palace. Sobrang laki ng respect tsaka ng believe ng mga Vietnamese kay Ho Chi Minh na talagang siya yung nag-work para magkaroon ng kalayaan yung Ho Chi Minh or yung Vietnam. And yun nga, akala ko rin, akala ng karamihan, Ho Chi Minh City yung capital ng Vietnam. Hanoi pala. Tapos ito pa yung huli natin pinuntahan. Una tayo sa Ho Chi Minh, then Da Nang, tapos ngayon sa Hanoi. But then, di ba, hindi ko malalaman yun kung hindi ako nagpunta dito sa Hanoi. So, ang ganda talaga, ang daming natututunan dito bukod sa, you know, yung sightseeing, bukod dun sa mga tourist attractions, yung adventure, yung culture din talaga nila and history. Malalaman mo kapag nagpunta ka sa isang lugar. And importante yun guys kapag nagka-travel. Kumbaga may konting learning din. Teacher yan. Guys, malapit na tayo sa Red Bridge. Ibig sabihin malapit na tayong na nating maikot ang buong One Kiem Lake, Ho Chi Minh Lake. Bago na naman. Malapit na nating malibot ang buong One Kiem Lake. And enjoy ko siya. Hindi siya nakakapagod kasi talagang mabubusog ka. Hindi lang sa pagtingin sa lake, ang daming bulaklak. Tapos pag tumingin ka sa kabilang side, ang daming mga coffee shops, mga tindahan na talagang makukulay. Doon naman talaga kilala tong Vietnam, yung mga makukulay, may ilaw,
na mga restaurants, coffee shops. And hindi kailangan ng sobrang bongga kasi yung iba mga luma na yung style pero patok pa rin. So talagang yun ang trademark nila. Ayan, so andito na tayo banda sa may red na bridge. And saan na ba ako? Ayan na. So, okay. Ayan, 1 km. Ho 1 km nakalagay. So meron din ditong ano, parang tower. May mini tower. Okay guys, so nandito na tayo sa Red Bridge mismo. Ayan yun. Yan may gate na yan. And we're back to where we started. Ayan. Ngokson Temple pala yung pangalan nun guys. So kung di pa ako umikot hindi ko siya mababasa. So ayan na yun guys, yung Red Bridge na tinatawag. Papunta yung dun sa temple mismo na nandun sa gitna ng 1 km lake. So diba, pag ganun sila dito, ang saya lang. At ito na ulit, nandito na ulit tayo guys. So that's it for our 1 km lake guys. So ang gagawin na natin ngayon, kakain na tayo kasi gutom na talaga ako. So gusto ko kumain tapos gusto ko magkape. So hanap tayo guys sa old quarter kung saan kakain. And gusto ko yung masarap kasi nagugutom na talaga ako. So let's go. So guys, may balak na akong puntahan na kainan. And hinahabol ko yung oras kasi magsasarado na sila in 30 minutes. So sana umabot pa tayo para mapakita ko sa inyo. Isa yun sa mga na-search ko sa TikTok na mga kainan na masarap daw. And gusto ko naman yung type ng food na ino-offer nila. Kaya pupuntahan ko siya. So let's go. Okay guys, so malapit na tayo. May GS25 din pala. Guys, parang kabilang kanto lang to ng hotel ko. Nilakad ko lang. May Starbucks din dito. At ito na ang ating pupuntahan, ang Chow Steak. Na sikat sa TikTok. At bilang mahilig ako sa steak, tatry natin to. And may chatramyu din sa kabila, FYI lang. So sana pwede pa. Guys, umabot pa tayo at meron pa mat. May pa Manila paper. Ito yung menu nila. What's your best seller? Pussy. This one? Yeah. This one. Okay. Yeah, one. So Sauce is truffle mushroom. So salmon steak. what? No. This one, Bofuji. Okay. Okay. So yun yung in-order ko kung ano daw yung bestseller. Tinanong ko na lang. So sabi Bofuji daw. Pero yung salmon steak parang yun yung nakita ko sa TikTok. Pero pwede na rin. Sinabi naman nila. Tignan natin kung masarap. Order lang tayo guys. Wait natin yung order tapos taste test. So guys, ito na yung order natin. Ang steak Bofuji. Ayan, grabe. Nag-grill pa. Stone yung grill nila. Tapos may pate. Tapos ito yung truffle sauce. Tapos may bread. So, masarap to. So, titikman na natin guys. Alright guys. So, tikman na natin. Habang medium well pa lang siya. Pero, lutuin pa natin yung ibang part. Para grabe, naluluto siya talaga sa stone grill. Itong tinapay papalaman daw to eh. Try natin. Ang sarap ng truffle sauce, grabe. Ang sarap. Try ko na yung beef. Grabe guys, ang sarap. Ang sarap, grabe.
Ang lambot. Kala ko matigas to, pero ang sarap guys. Wala pang sauce yun ha. So lagyan natin ng truffle sauce. Ang juicy ng beef, tapos tender. Tapos, ang lambot. Kala mo pre-pressure cooker. Ganun. Ang atake niya guys. Sobra. 20 out of 10. Ang sarap. Hindi siya hype guys. So try nyo to. Tapos may pate pa sila. Pwede natin ipalaman dito. Kamayin ko na. Ang sarap yun. Ang sarap guys. Walang tapon dito guys. Sobra. Recommended talaga. Ay, malapit lang sa hotel. Baka ulitin ko pa ito pag ano. So kain muna tayo. Guys, tapos na ako kumain dito sa Chow Steak and I must say talagang hindi siya hype. Napakasarap. Ang sarap nung food nila. Ang sarap nung steak. Sobrang sarap guys. Ang sarap niya talaga. And hindi siya hype and hindi din siya yung parang sikat lang ngayon. And ngayon nung first time ko makatikim ng steak na yung doneness ikaw yung magko-control. Kasi nga nasa hot ano pa siya eh. Hot stone, nasa stone plate siya, kaya i-control mo kung gusto mo pang mas luto or hindi na, ganyan. So, great experience and napakalapit lang nito sa hotel ko guys. And dahil dyan, i-end ko ng vlog na ito guys. Maraming salamat sa lahat ng sumama sa akin sa episode na ito ng ating Hanoy Sapa Vlogs. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. Maraming salamat at see you sa next episode. Bye!